ng gabi. Yan. Yan likod ko. Trabaho ko po yan. Uwian na. Yan. Nag-live ako kasi gusto kong ipakita sa inyo na alas 10 na ho ng gabi dito sa Sweden. Alas 10 ng gabi. Yan. 10 PM. Yan. Pero napakaliwanag. Diba? Ganito dito sa Sweden. Alas 10 ng gabi is napakaliwanag. Tapos didilim yan ng mga ilang oras lang, siguro mga 1:00 hanggang alas 3. Pagdating ng mga 4, liliwanag siya uli. Ganito ang ng Sweden. Yan. At pag summer dito, alam nyo ba? Pag summer, ang time difference ng Pilipinas at saka dito ay 6 hours. Mga alas 4 siguro sa Pilipinas, dito alas 10. Pero pag winter guys, ay pag winter, itong oras, 7 hours yung time difference. Yan. Kita nyo? Napakaliwanag. Kaya dito, alam nyo, dito sa Sweden, yung kwarto, yung mga kortina sa kwarto na tutulugan, nagpapalit ako ng kortina, yung dark. Kasi, hindi ka makakatulog kapag ganito ang liwanag pa. Mas magliliwanag pa to ng mga June. Yan. Tapos pagdating ng June 25, unti-unti na yan. Yung midsummer na kung tawagin dito. Ayan o. Kita nyo liwanag. See? Ang liwanag. Pagdating ng June 25, unti-unti na siyang bababa, padilim ng padilim ng padilim. So, pagdating naman ng winter, maaga naman ang dilim. So, ganun lang siya. Kaya, pag winter, ayoko. Maganda lang ang winter pagka paumpisa pa lang. Pero pag tumagal na, ayan guys, nakikita niyo yan. Yan ang simbahan ng Sweden. Ang ganda, di ba? Ganda siya sa simbahan ng Sweden. Yan, pwede kang... Diyan ko pinabinyagan yung anak ko. Yan. At saka yung simbahan dito, yung simbahan ko dito, protestante yata sila. Pero meron din iba-ibang relihiyon. Hindi kagaya sa atin, di ba? Yung simbahan, pag sa Katoliko, pag sa iglesia, sa iglesia. Dito na-experience namin na, syempre, Katoliko tayo, nag-request kami na, ayan po ang simbahan. Ang ganda, di ba? Yan. Nag-request kami na kung pwede, yung misa, pag magpabinyag, Katoliko. So, pwede siya. Tapos, dito siya ginanap. Dito ginanap yung binyag na Katoliko. So, pwede kahit sigurong relihiyon, basta gamitin yan. Yung misa niya is Katoliko, yung gamit, tsaka yung halos na Katoliko, pero lang siya, Swedish yung language. Yun. Pero ganun din yung mga sasagot ka sa pare, saka ganun din. Nakaka-amaze lang kasi Swedish. Tapos, syempre, medyo nalilito-lito ka pa. So, yun guys, bale yung trabaho ko, at saka yung tinitirahan kong naming apartment, kung medyo mabilis-bilis ako maglakad, 8 minutes lang. Pero kung medyo mabagal-bagal, hanggang 10 minutes yon. Tignan mo, nakaka 4 minutes na ako. So, bagalan natin para exactong 10 minutes. Yan. Nasa may po ako, parang kung tawagin ni Sentrum, kumbaga, malapit ako sa lahat. Malapit sa trabaho. Ayan ang eskwelahan. Eskwelahan yan. Ito yung pwede kaming mag-swimming, gym. Yan. So, sa baba, yung grocery, yung konting bilihan, yung mga mini na bilihan lang kasi hindi naman talaga kami sa city. Medyo quiet na lugar. Hindi masyadong So,
Yun lang guys, yung liwanag. Tingnan mo, ang ganda, diba? Napakaganda talaga. Pag winter naman, ang style naman, magpapalit ka naman ng ilaw. Yung mga LED light naman ang kailangan mo ipalit. Kasi, alam mo yung parang bumbilya na marang nakaka-depression eh. So, kailangan pag winter, magpapalit ka. So, ang ginagawa namin, kung ano yung ilaw namin, hindi na kami nagpapalit-palit. Kasi, ang magpalit-palit pa, diba? So, kung LED light na siya. At saka pag winter, bukas lagi lagi ako nagbubukas ng ilaw. Kasi sanay tayo sa may liwanag, diba? Parang nakaka-depress yung pagising mo, dilim-dilim pa sa labas. Yung alas 6 dito, hindi. Dito kasi sa Vermland, medyo maano yung araw pa. Pero pag doon sa tinirhan namin dati, alas 2 ng hapde. Ang araw lalabas ng alas 10 ng umaga. Tapos, lulubog siya ng alas 2. O diba, para ka na bago pa ako nun eh. Bagong dating pa ako dito, parang feeling ko takot ako kasi sabi ko, kailangan umuwi na ako. Kailangan matapos ko na lahat yung gagawin ko. Pag mamimili kami, kailangan tapos na siya lahat ng bago dumilim. Pero maaga pa. Diba? Yung dilim dito ng mga alas 4 ng hapon, alas 5, dilim na ng alas 8 ng gabi sa Pilipinas. Diba? Parang ganun siya. Pero nasanay na lang ako ng ganung sistema. Tapos pagka madilim at nag-snow nang hindi pa siya puting-puti, ramdam mo yung dilim talaga. Makikita mo dilim-dilim talaga. Pero pag nag-snow na siya ng buong-buo yung paligid, yun maliwanag na. Kasi kumikinang-kinang na yung snow. Pero super dangerous. Andiyan yung mga tutulas ka, maraming na-hospital, maraming ino-operahan. Kasi dahil sa madulas, ganyan, yung mga bata, mga bagets, gusto nilang snow. Siyempre, laro-laro, mag-ski, kung ano mga gagawin nila. Pero tayo o kami, mga gantong edad na, ayaw na. Ayan. Ayaw na. Kasi, di na kaya yung maraming damit, magbibihis. Kailangan mo ng mga 3 damit. Meron kang medyas na mahaba na diretso na. Para na siyang papantalon, super tight. Medyas na yan. Tapos magdodoble ka pa ng medyo makapal na medyas. Tapos magpapantalon ka pa. Tapos sa loob naman, either meron kang sando, syempre yung bra, normal na yun. Meron kang sando, may t-shirt ka pa, may mahaba ka, or mahaba plus winter jacket, plus may bonnet ka, diba? Tapos sa sapatos naman, kung mayroong ice spike yung sapatos mo para hindi ka madulas. Ganun lang. Tapos, winter shoes. Ang mga sapatos dito for season din. Winter shoes, summer shoes, mga ganun. Kaya dito, mahirap, masarap mabuhay, syempre. Maganda rito kasi yung fresh air, yung mga pagkain. Kumbaga, ibang-iba sa buhay sa Pinas, tahimik. Pwede kang maglakad ng anong oras dito na, meron din delikado yung mga habulot, pero hindi ganun ka, Pero sa Pilipinas, maglakad ka gabi, delikado, diba? So, yan, malapit na ako sa bahay namin. Naka 8 minutes na ako. 9 minutes na. Lapit lang. So, anuhin mo yung malayo ka titira. Magmamadali ka, malilate ka. Tsaka ayoko ng malayo kasi pag sobrang layo, tapos magbabiyahe ka pa, ayoko mag-drive ng winter. Sobrang ayoko kasi ang dulas ng daan. Doon ako takot. Baka magpanik ako. Sobrang dulas, ay hindi ko kaya yon. So dito, okay na ako maglakad. Malapit lang. Tsaka mas feel ko ang maglakad. Mas maganda yung naglalakad-lakad talaga. Ayan guys. Ang ganda ng puno na yan, Sa totoo lang napakaganda niya, White tree tawag ko. Pero hindi siya cherry. Basta ganyan lang siya. Ito guys, alam niyo yung bahay na yan. Yan ang tapunan ng basura. Bawat building, ito nakapalibot na to. Yan. Diyan nagtatapon ng basura. Tapos doon, bawat building doon sa kabila,
doon, may tapunan din ng basura doon. Diba? Sana all ganun. At yung basurahan dyan, kanya-kanya. May sa metal, may boteng di kulay, may boteng yung clear na bottle, may plastic, meron din yung sa pagkain. Bukod-bukod siya. Ganun siya ka-ano, ka-organize ba? Ayan. Kunin natin susi. At dito, kami nakatira. Ayan, ganyan itsura na aming tinitirahan. At dito ako sa first floor. May susi tayo. Ayan, may susi. May code ang lahat. Bago sila pumasok, tatawag din sila doon. Tatawag para buksan namin. And then, tara, this is my door. So, yun lang guys. Thank you very much.